Balita mula sa Amerika, nauwi sa gulo ang pagdinig sa isang kaso ng pagpatay sa isang korte sa Massachusetts. Pagpasok kasi na akusado sa korte, tinangka siyang kuyugin ng mga kaanak ng biktima. Agad na umawat ang mga security officer, kaya naman sila ang tinamaan sa pag-atake, imbis na ang akusado. Sa huli, nailabas ng korte ang akusado, kinasuhan naman ang dalawang umatake, kabilang na ang ama ng biktima dahil sa pananakit sa mga otoridad. Itinanggi ni Senator T.G. Ginggona na kinausap niya noong nakaraang taon si Chief Justice Renato Corona para kumbinsihin siyang maghati sila ng termino ni Associate Justice Antonio Carpio. Si Carpio ang sinasabing kandidato ng administrasyon sa pagka-Chief Justice. Sinabi yan ni Chief Justice Corona sa panayam niya sa radio station na DWIZ. Iminungkahi daw ito ni Ginggona nang nagkausap sila sa isang private lunch sa bahay ng ama ng senador. Si Ginggona ay estudyante dati ni Corona sa Ateneo Law School at kilalang kaalyado at kapartido ni Pangulong Noynoy Aquino. Ayon kay Corona, tinanggihan niya ang pakiusap ni Ginggona na magretiro ng maaga dahil illegal daw ito at fixed ang termino ng punong maestrado ng Korte Suprema. Ang pagkakain namin, parang pinropose sa akin ni, what do you think about retiring early and then sharing your term with he named it specifically Justice Antonio Carpio. Inamin ni Senador Ginggona na nakasalo nga niya sa pananghalian si Corona, pero itinanggi niya na napag-usapan nilang tungkol sa term sharing kay Justice Carpio. Sinisika po namin makuha ang reaksyon ni Carpio kaugnay nito. Ang palasyo naman itinangging may alam sa ganitong usapan. We have no involvement on that matter. And I think Senator Ginggona already mentioned it's a rehashed issue. It was a social lunch. Hi, hello, how are you, and all that stuff. It's very unfortunate. He said that, and I'd like to say it's untrue. Pinag-iisipan ngayon ng prosekusyon kung maaari pa nilang maging testigo ang pinsa ng misis ni Chief Justice Renato Corona. Makatutulong daw sa paglilitis ang nalalaman ni Ana Basa kaugnay sa milyong-milyong pisong hindi umano idineklara ng punong maestrado sa kanyang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Dahil sa mga sinabi ni Ana Basa, pinsang buo ni Mrs. Corona sa pahayagang Philippine Daily Inquirer, pinag-iisipan ng prosecution kung pwede pa itong maihabol na testigo nila. Malaking bagay daw para sa prosecution kung may alam si Ana patungkol sa Basa Guidote Enterprises Inc. o BGEI. Ito ang korporasyon na pag-aari ng pamilya ni Mrs. Corona. Sa korporasyong ito, nangutang si Corona ng 11 million pesos na pinambili raw ng kanyang mga ari-arian. At sa korporasyong ito rin daw ang mahigit 30 million pesos na nakita ng prosecution na pera sa ilang bank account umano ni Corona. Winidraw ng Chief Justice ang perang ito nung araw na na-impeach siya sa Kamara. Ang sabi ng prosecution, wala sa Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALN ni Corona ang perang ito, kaya isa ito sa Articles of Impeachment na kinakaharap niya ngayon. The document speaks for itself, no? Ano ba ang nilagay po niya doon? Yung nilagay po niya ba ay tumutugma sa mga ari-arian niya? Anong masasabi po nating black propaganda kung base sa dokumento, makikita po natin ay hindi nagtutugma ang lahat? Si Ana ay anak ni Jose Maria Basa III, kapatid ng ina ni Mrs. Corona na si Asuncion. Si Jose, Asuncion at 3 kapatid ang orihinal na stockholder. Sa 5 ito, iisa lang ang buhay, ang madreng si Sister Flory na 70 taong gulang na. Sa panayam nito sa Inquirer, sinabi ni Ana na may casino business na siya at nakabase na sa Las Vegas. Nagulat daw siya nang madawit sa impeachment ng Chief Justice ang family corporation nila. At mas lalong nagulat nang malamang nagkautang ng 11 million pesos umano si Corona sa korporasyong sabi ng Security and Exchange Commission ay kanselado na ang registration. Nagsampa na ng kaso ang pamilya laban sa isa't isa tungkol dito. Si Mrs. Corona na siyang nangangalaga raw ng BGEI sa isang panig. Sabi pa ni Ana sa Inquirer, inapi sila ng mag-asawang Corona, bagay na itinanggi ng Chief Justice.
Hindi sila stockholder na korporasyon eh. Okay. Pinipilit lang nila stockholder daw sila. Pero nakuha na nila yung share nila. May isang insidente pa raw, sabi ni Ana, na tinutukan daw ni Corona ng baril ang caretaker ng mga basa. Pero itinanggi ito ni Corona. Hindi nangyari yun. Hindi nangyari yun. Hindi naman ako kilalang mainitin na ulo. Sinubukan daw noon ni Ana na makipag-ayos kay Mrs. Corona pero di raw ito sumagot sa liham niya. Si Mrs. Corona raw kasi ang lumalabas na administrador ng kumpanya dahil ang ama nito ang tumayong presidente ng korporasyon. May simpatya naman daw si Ana sa pamilya Corona. Pamilya pa rin naman daw sila. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Handa raw ilabas ng mga miyembro ng prosecution team ang kanilang mga SALN. Ngunit nangangamba silang magamit ito sa anilay black propaganda. Ayon sa ilang eksperto, dapat lang usisain ang naturang mga SALN alang-alang sa pagtataguyod ng kredibilidad at moralidad. Nakatutok si Mariz Umali. Nagsuriin ng GMA News ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ng mga senator, judges at miyembro ng prosecution team sa impeachment trial, lumabas na kulang-kulang din ang kanilang mga sagot sa mga entries dito. Sa kaso pa ng mga kongresista, hirap kaming makita ang kanilang SALN para sa taong 2010. Bagamat may 5 SALN kaming nakuha, tumanggi ang iba at ni ayaw ipasilip sa amin ng Kamara. Ayon sa isang legal expert, dapat lang na usisain ang SALN ng prosecution team at ng mga senator judge. He who comes to court, yung mga nagtuturo na ikaw, you should be accountable, should also themselves be held accountable. So it comes to credibility also, not just a moral ascendancy. Ayon sa legal expert na aming nakausap, bagamat public document ang mga SALN, hindi rin ito basta-basta makukuha ng kung sino-sino. Maaari raw kasi itong abusuhin o gamitin laban sa seguridad ng isang individual. Pero kung katanggap-tanggap naman o lehitimo ang dahilan para makuha ang isang SALN, obligasyon ng isang opisyal ng gobyerno na ilabas ito at patunayan na malinis ang kanyang pamamalakad sa gobyerno. Kasama ang lead prosecutor na si Niel Tupas Jr. sa hindi nagbigay ng kopya ng SALN. Sa live interview ng Balitang Hali kahapon, yung aming news team, hindi rin sila nakakuha ng kopya ng inyong SALN. So parang how do you reconcile for the fact kasi syempre, if you come out against the Chief Justice saying he should show his SALN, disclose, make it public, then the prosecutor should be doing the same thing po. Kung nag-request ka sa akin, PA, bibigay ko sa'yo. Hindi sir, kasi yung video namin, sige sir, magre-request talaga kami sir. pero kumambyo siya ng aming hingi na ang kopya ng kanyang SALN. Ayaw lang namin malihis. Malihis yung issues. Ang on trial dito is the Chief Justice, the SALN of the Chief Justice. But it does not necessarily mean na hindi namin i-disclose. In fact, dinidisclose ng House of Representatives every year at nakikita nyo naman yung net worth namin. Siguro yung timing lang na magagamit sa black propaganda. Sabi ni Representative Miro Kimbo na isa sa mga nagbigay ng kopya ng SALN niya, nangangamba raw ang ilang prosecutor na baka raw kasi magamit ang SALN sa black propaganda. Nagdadalawang isip yung iba dahil baka nga maging distraction ito, gamitin ito ngayon. In fact, yung iba, nagbigay na pero sabi nila is, pwede bang wag isabay yung pagdating ng mga istorya dahil baka ito gamitin na... lang. At tandaan natin, the person on trial here is the Chief Justice. Hindi dapat siya mahirap kunin kung meron kang rason para kunin. Bakit naman sila natatakot na may black propaganda? Ano ba tinatago na natin, hindi natin alam? Matatanda ang kasama sa ikinaso na prosecution kay Chief Justice Renato Corona ang hindi niya pagsasapubliko ng kanyang SALN at ang hindi kompletong entries nito. Ako, anytime they can look at my SALN. Basta ako complete. Gusto niyo kumuha ng kopya, kumuha kayo. All legislators and everyone has the presumption of good faith in filling out the forms. Kamakailan ay naglabas ng bago at mas detalyadong SALN form na kailangan sagutan ng mga empleyado ng gobyerno. Mas detalyado raw ang bagong SALN form at kailangang isama pati ang gastos ng pamilya at halaga ng buwis na binabayaran. It over-complies with the law. I mean, it asks information na no longer required by law. And na-hear naman ito ng committee ni Senator Trillanes at ang balita niya sa akin, I think the Civil Service Commission has agreed to at least postpone the use of the new form of the SALN. Mariz Umali, Nakatutok, 24 Oras. Bumuelta ang tinatawag na law firm na pinaratangan ni Chief Justice Renato Corona na nasa likod naman ng papatalsik sa kanya sa pwesto. Sa isang pahayag, iginiit ng law firm na CVC na walang basihan at walang katotohanan ang mga paratang ni Corona. Inililihis lang daw nila o nito
ni Corona ang pansin o atensyon ng publiko sa mga issue sa impeachment trial. Matagal na raw walang kaugnayan sa kanilang law firm si Associate Justice Antonio Carpio na naging maestrado ng Korte Suprema noong taong 2001. Noon palang Disyembre ay inihayag na nilang hindi sila makikibahagi sa impeachment trial. Kung sakali man daw na makonvict ng impeachment court si Corona, gagalangin daw nilang pa siya ni Pangulong Aquino na magtalaga ng ipapalit na punong maestrado. Si Mel Tiangco, ang inyong kapusong totoo. Ang pagkakuba ay karaniwan nating nakikita sa mga matatanda. Humuhukot yung kanilang mga likod, hindi po ba? Pero kakaiba ang lalaking aming nakilala sapagkat 31 taong gulang pa lamang siya, Kubana. Ano kaya ang dahilan? Panoorin po ninyo. Ulirang ama at asawa sa mata ng kanyang pamilya, si Odi Basina. Alas 4 pa lang ng madaling araw. Naghahanda na si Odi sa buong araw ng paglalako ng uling sa mga suki. Kailangan kumita araw-araw. Nag-aaral na kasi ang dalawa sa kanyang 3 anak. Sa kanyang kasipagan, hindi balakid ang kahirapan. Ngunit, malaking suliranin sa kanya ang matinding sakit ng mga buto sa likuran. Pupursige po ang maghanap buhay para sa kanila. Kahit ganito ako. Taong 2001, nang simulang maramdaman ni Odi na unti-unting humuhukot ang kanyang buto sa likuran. Ito rin ang dahilan kung bakit lagi siyang tinatanggihan tuwing mag-a-apply ng trabaho. Sa gulang niyang 31, halos payuko ang tayo at pakuba na ang lakad ni Odi. Habang tumatagal po kasi pahina po ako ng pahina. Hindi ko po alam kung saan ako pupuntang specialista. Hindi po namin alam kung saan kami pupunta. Yung kinikita po ng asawa ko, sapat lamang po sa gastusin dito sa bahay. Sa pangunang pagsusuri at resulta ng kanyang x-ray, lumalabas ang posibilidad na mayroon siyang kakaibang karamdaman sa spinal column. Ang normal na mga buto ng spinal column ng tao ay may pagitan sa isa't isa. Pero sa kaso ni Odi, ang mga buto ng kanyang spinal column ay unti-unting nagdidikit-dikit. Nawawala na yung flexibility ng patient and all the spinal segments, instead of being 33 pieces, nagiging 1 piece na lang. So the patient will have very, very limited motion of his back and spine. Sa kabila ng matinding pananakit ng likod, inspirasyon ni Odi ang pangarap ng kanyang mga anak. Pag naririnig ko yung anak ko, pa mag-aaral ako ng doktor para gamutin kita. Ayun, maano sa akin na sana ng anak matupad yung pangarap mo ganyan. Para hindi man akong magamot sa ibang tao. Kaya sinisikap kong maghanap buhay para sa kanila. Sana po gumaling na si Papa. Pambihirang lakas talaga na ibibigay ng mga anak sa magulang. Naway tulungan po natin si Odi na malampasan ang kanyang karamdaman upang lalo pa niyang makabayan at maitaguyod ang mga anak sa kanilang paglaki. Nagpapasalamat po kami kay Dr. Joseph Keith Sison na sumuri kay Odi. Kung nais po ninyo magpaabot ng tulong kay Odi, maaari po kayo magsadya sa aming tanggapan o magdeposito sa aming mga bank account o anumang sangay ng Cebuana Luwalier. Pwede rin po kayo mag-log on sa www.kapusofoundation.com. Susunod ang pagbuka ng enerhiya ng araw yung tinatawag na mga solar flare. Bakit maikpit na binabantayan ng mga siyentipiko? Lalaking pinaglalamayan sa Marikina, biglang sumulpot sa burol. Ayan siya oh. Tuloy lang ang pagtutok natin sa mga balita dito sa 24 oras. Showdown!